Killing Zone ang pagkakakilala sa lugar kung saan namatay ang mahigit 44 na miyembro ng PNP SAF sa Mamasapano, Maguindanao. Hindi raw kasi basta-bastang pinapasok ang naturang lugar kung walang sapat na paghahanda. Mula sa Awang, Maguindanao, nakatutok live at exclusive si Jun Veneracion. Jun! Mel, halos sa 30 miyembro raw ng PNP Special Action Force ang muntik nang nadagdag sa bilang ng mga nasawi sa madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao noong linggo kung hindi raw nagkaroon ng tigil putukan. Napalibutan na raw kasi ang mga police commando sa lugar na kilala rito bilang isang killing zone. Sa lugar na ito sa bayan ng Mamasapano, Maguindanao, nangyari ang pinakamatinding putukan sa pagitan ng PNP SAF, DIFF at MILF noong linggo. 44 na highly trained na PNP Special Action Force ang nasawi. Nakuha ng GMA News ang litrato mula sa isang civilian source. Ang mga lalaking nakasuot sibilyan ay mga residente raw ng Mamasapano na tumulong daw para makuha ang mga katawan ng mga miyembro ng SAF. Makikita kung gaano kahirap pasukin ang lugar. May mga ilog na daraanan bago matumbok ang lupa na may maisan. Kapag napasok na, wala nang mapagtaguan. Sa official report ng Ceasefire Committee ng MILF, wala raw koordinasyon ng SAF sa MILF na siyang malapit sa lugar. Una raw nakaengkwentro ng SAF ang mga kasapi ng DIFF sa may Timbalakan at Tinsawaan. 2 kilometro raw ito mula sa bahagi ng Tucanalipaw kung nasaan ang MILF. Napadaan din daw ang mga pulis kaya nagkaroon ng misencounter sa MILF. When they bumped unexpectedly into a team of PNP SAF at Tucanalipaw, immediately gun battle erupted between them. The troops of the PNP SAF were actually maneuvering as backup forces to their assaulting troops in Timbalakan and Tijandawan. There was never an ambush. In fact, it was the PNP SAF which fired first at the forces of the MILF's command. Sabi ng mga nakausap naming field commander, ang mahirap na terrain ng Mamasapano na isang marshland ang isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit mahigit 40 SAF ang napatay. Mahirap din daw magpasok ng reinforcement kapag nagkabakbakan na. Lamang daw lagi ang mga kalaban. Just like any operations naman, if you have you always have the advantage if you know the terrain better. Pero mas marami pa raw sana ang nasawi kung hindi nagkaroon ng ceasefire. Sa litrato na ito, makikita ang negosasyon sa may sagingan noong linggo. Nandito ang ilang tagapamagitan mula sa MILF at opisyal ng SAF. Nangyari daw ito mga 200 metro lang ang layo mula sa sentro ng putukan noong linggo. Ang hirap ito, we will be negotiating under fire. Kaya kung nakikita niyo yung nangyayari na doon mismo sa sagingan, tago talaga kagad sa sagingan, doon nagkakaroon ng negotiations. Dahil sa negosasyon na pinangunahan ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH, nasa 30 miyembro raw ng SAF ang nailigtas mula sa mga nakapalibot na MILF at DIFF sa isang taniman ng mais. We are successful na natigil ang putukan ng 4 o'clock and we were able to negotiate for the withdrawal and extrication of the remaining 30 surviving PNP forces. Ang Mamasapano ay isang MILF community kung nasaan nagkakampo ang 105th Base Command ng MILF na tinatayang may 1,000 miyembro. Dito raw nagkukuta ang lawless group ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Halos magkakamag-anak ang mga miyembro ng MILF at BIFF sa Mamasapano. Halos ganoon naman po dito, sir. Lahat ng communities halos dito magkakamag-anak din. Mel, kaninang hapon ay dumating dito sa Awang, Maguindanao ang may isang batalyon ng Marines. Pero sabi ng militar ay bahagi lamang ito ng regular na redeployment at wala raw kinalaman sa insidente ng engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. At ang sabi pa ng militar, wala rin silang ikinakasang operasyon laban nga sa mga nasangkot sa pagpatay sa mahigit 40 miyembro ng PNP Special Action Force. Mel. Maraming salamat sa iyo, Jun Veneracion.